Magandang balita po sa mga cellphone user na mahilig pong magpa-load ng tingi. Pinag-iisipan na kasi ng National Telecommunications Commission na tanggalin ang expiry date sa mga prepaid load. Saksi si Lala Roque. Pa-10 piso raw kung magpa-load sa Esperanza. Malaking tulong daw na sa maliit na halagay nagagawa niyang makipagtransaksyon. Pagka wala kang extra sa ganung halaga, makakapag-communicate ka na sa ibang tao. Pero para sa ilang di naman daw talaga kitikitex. Kuminsay nasasakayang daw ang kanilang prepaid load kapag di nauubos bago ang expiry date. Katulad namin, hindi naman kami ma-text or ma-call. Pag nagpa-load lang, kung kailan lang kailangan, tapos na-expire agad, mas maganda na yung hindi na na-expire. Pag nagkataon, lalo para masusulit ng mga cellphone user ang kanilang tinging load ngayon. Ang National Telecommunications Commission kasi pinag-aaralan na raw ang posibleng pagtatanggal ng expiry date o di kaya'y pagpapalawag nito sa mga prepaid load. Pinag-aaralan lahat ng posibilidad para makatulong sa mga consumers yung kanilang binibili ng load ay hindi masayang. Kasi kung nag-expire, masasayang yan. Pero kung may mga natutuwa sa plano, meron din namang umaangal. Dito sa kahabaan ng East Avenue, matatagpuan ng pwesto ni Mang Jerry at ay sa kanya, kalahating araw pa lamang siya rito, umaabot na sa 2,000 ang kanyang benta. Minsan daw pagkalakasan, umaabot pa ng 6,000 piso. Hindi ako pabor para sa akin kasi hihina ako . Paliwanag naman ng NTC, dadaan pa sa proseso ang mungkahi. Kailangan din daw kasing isaalang-alang ang magiging epekto nito sa mga telecommunications company. Sinusubukan naman namin kunan ng pahayag ang mga telecom ukol sa issue, pero tumanggi muna silang magkomento. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Nagsagawa ng sariling inventaryo ang DPWH sa mga manhole na natakpan ng aspalto. Pero pagtitiyak ng ahensya, wala raw gagastusin ng gobyerno sa pagsasaayos ng mga ito. Saksi si Steve Dailisan. Sa sariling inventaryo ng Department of Public Works and Highways, sunod-sunod ang mga manhole na nakita nilang halos matakpan na ng aspalto sa Rojas Boulevard. 13 manhole daw ang nabilang na hindi nakalitaw sa Rojas. Pero sa naunang inventaryo rito ng MMDA, 35 raw ang natakpan. Magkaiba man ang bilang, hindi na itinanggi ng DPWH na may mali sa pagkakagawa ng mga kontraktor nila. Posible raw na ginawa ito dahil magiging tila lubak ang mga manhole kundi papantayin ng aspalto. Pakipaliwanag nyo nga sa amin, bakit ho ba natakpan na lang siya ng ganyan? Kasi nung nag-overlay yung contractor, diniretso na nila yan. Nakalimutan lang nila siguro na lagyan ng markings. Kasi pagka hindi sinama sa overlay nila yan, isip din nila, magkakaroon ng biglang pagbaba ng kwan. Medyo delikado rin yun. May warranty raw ang pagkakagawa kaya obligadong ayusin ito ng mga kontraktor nang hindi dinadagdagan ang butas sa bulsa ng gobyerno. Mga DPWH contractors ang sasagot yan sa repair. Kumbaga, identified nyo naman kung bawat area kung sinong gumawa para. Meron namang mga listahan yan . Dapat lang daw ayon sa MMDA pero bukod sa gastos, abala na naman daw ito sa mga motorista. Yun ang contractor dapat ang managot nun. Dahil ang pagkakaalam ko, hindi pa naman fully paid ata yung mga yon. So may retention fund pa yon. Siya na dapat ang umayos uli nun. At dahil marami pa rin namamarkang manhole na natakpan, madaragdagan pa raw ang nauna nilang bilang na 661. Bukas paplansyahin ng MMDA at DPWH ang resulta ng kanilang inventaryo at ang detalye ng pag-aayos ng mga manhole para malinis na mga posibleng bara rito bago pa muli magdulot ng mga pagbaha. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Hindi raw hadlang ang maulang panahon para sa mga mahihilig mag-ehersisyo at desididong magbawas po ng timbang. Ang iba't ibang indoor workout na pwedeng gawin sa tulong ng mga gamit sa bahay, alamin po sa report na ito. Di ka ba makapag-jogging dahil sa lakas ng ulan? O di kaya hirap mag-bike dahil sa madulas na daan? Huwag maproblema dahil pwede namang mag-workout sa loob mismo ng bahay. Kung gusto mong pumunta sa gym, tapos umuulan, may traffic ka pa, dito, pag uwi mo galing work, dun sa kwarto mo lang, yun na yung gym mo. Mas naka-tailor siya according din sa lifestyle mo. Mga gamit mismo sa bahay ang pwedeng pamalit sa gym equipment. Halimbawa, sa halip na gym ball, pwedeng upuan ang pambalanse sa lunges. Dumbbell ba ang hanap nyo? Abay kayang-kaya raw i-improvise yan gamit ang bote ng mineral water. So kung wala tayong dumbbells, pwede natin gamitin ang 1 litrong bote
ng mineral water pang substitute sa dumbbells. Approximately nasa 6 to 8 pounds siya, depende dun sa laki ng bote. Para naman sa cardiovascular workout, epektibong pampapawis din daw ang pagtakbo sa hagdan na parang nagja-jogging lang. At para naman sa gustong mato ng kanilang abs, subukan itong runner sit-ups sa loob ng 1 minuto. Saka isunod itong band side steps para mas tumibay ang leg muscles. Ikaw mismo yung trainer, ikaw yung tinetrain, so you take yung roles ng mga yon and talagang kailangan patunayan mo, parang nasa iyo na dapat kaya kong gawin kung ano yung mga nagagawa ng mga nagji-gym din. Kung gusto niyo naman ng full body workout, turn up the music lang at tsak tatagaktak ang inyong pawis pag nasubukan nyo ang Zumba dance. Mainly, it's a good cardio workout, and then it is also good for sculpting your body. It's good for the abs, for core. It's a good core workout and strengthening. Kabilang sa Zumba ang mabagal na salsa para sa mga starter at may edad na, at ang upbeat na belly dancing na tsak ikapapawis nyo. Ang hand movements, para ka lang nag-aalis ng bumbilya. It works out the whole body. It does a lot of leg movements, so it works out the thighs and the shins, but not only that, also the glutes. Sa dami ng pwedeng ehersisyo, no excuse na tayo para magmukbok lang sa bahay tuwing masama ang lagay ng panahon. Para sa Saksi, Micaela Papa nag-uulap. Kung nasa ng balita, ikaw ang liga ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio. Susunod na ang rescue. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi